Heto na mga kababayan, mas pinalakas at pinaka-advance na amphibious assault ship na binili ng Pilipinas, umarangkada na. Ang Indonesian shipbuilder na PT PAL ay nakatakdang magsagawa ng keel laying ceremony para sa first new 124-meter landing platform dock para sa Philippine Navy sa darating na Lunes, Enero 22, 2024. Ayon sa mga source ng Indonesia, sa ngayon ay wala pang ipinapahayag na pangalan ang hukbong dagat ng Pilipinas. Ngunit malamang na ipangalan ito sa isang lalawigan ng Pilipinas batay sa pamantayan ng pangalan at klasifikasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas noong 2016. Ang bagong 124-meter landing platform deck na inaasaang ihatid sa Philippine Navy simula 2025, naglabas ang PT PAL Indonesia ng video presentation para sa paparating na dalawang bagong 124-metrong landing platform dock ng Philippine Navy. Batay sa mga detalye, ito ay isang pinahusay na bersyon ng Tarlac Class LPD ng Philippine Navy sa mas mataas na displacement, at ang mga bagong LPD ay nagdadala ng 680 tauhan. Kapag naihatid na, ang mga LPD na ito ay magpapahusay sa naval presence ng Philippine Navy, magpapalakas ng amphibious assault capabilities ng militar, gayon din sa logistics at humanitarian assistance at disaster response. Ang 124-metrong landing dock na ito ay may kakayahang maglunsad din ng Landing Craft Utility or LCU, Spike ER Armed Multipurpose Attack Crafts ng Navy. Ang karagdagang landing docks ng Philippine Navy ay nakuha sa ilalim ng Horizon 2 phase ng Revised AF Modernization Program. Ang PAL ay dati nang gumawa ng dalawang landing dock para sa Pilipinas noong 2016 at 2017 na ngayon ay ginagamit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa iba't ibang klase ng misyon. Alright, so good day mga kababayan. So ngayon ay babasahin ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo yung mga specification ng mga barkong bagong inacquire ng Pilipinas sa bansang Indonesia. Ang dalawang landing platform deck na ito ay merong haba na 124-meter length overall. At pagdating naman sa military naval operation, nandito ang iba't ibang mission na kayang gawin ng barkong ito. Una na nga dyan ay ang amphibious operation, capable of launching landing craft utility LCU, amphibious assault vehicle AAVs, MPACs and RHIVs fitted for naval gunfire support, SEALIP and Logistics, Naval Presence and Patrol, Command and Control C2, Reconnaissance and Surveillance, Helicopter Platform, International Defense and Security, Engagement Replenishment at the Sea. At dito naman tayo sa non-military naval operations. Magagamit din ang barkong ito sa humanitarian assistance, disaster response, SEALIP and Logistics, Mobile Government Administration, Search and Rescue Assistance, Mass Evacuation, and International HA/DR. Ang lapad naman ng barkong ito ay sumusukat ng 21.813 meters. Ang mga LPD na ito ay meron ding displacement na 7,200 tons, max speed na 16 knots, cruising 13 knots, endurance for 30 days, operating range 9,360 nm, max person on board na 680 persons. Meron din tong provision boat, helideck at rib. At meron din tong kasamang dalawang landing craft utilities. Good day po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At gayon na nga po, no? Ano po ang inyong reaksyon dito nga sa dalawang landing platform deck na binili ng Pilipinas sa Indonesia na ngayon ay sinisimula ng gawin at maaaring i-deliver this coming year, next year, 2025. So, dalawang landing platform deck na may habang 124 meters. Lingid po sa ating kaalaman ay pinagkakatiwalaan po talaga ng Pilipinas ang shipbuilders sa Indonesia na PT PAL, dahil ginagamit na rin po natin yung dalawang barkong binili or inacquire ng bansang Pilipinas noon 2016, ang BRP Tarlac
at BRP Davao del Sur. So yan dalawang barkong po yan ay gawang Indonesia, Pitipal Shipbuilders. Kaya mapagkakatiwalaan at ang wala namang naging aberya during the past years na gumagawa ng operasyon ang mga barkong to, no. Kaya yan, panibagong kagamitang pandagat na naman po ang binili, no, at malapit ng makamit ng Pilipinas na magkaroon ng mas maraming naval ships na siyang magbabantay, hindi lang magbabantay at magkakaroon din ng tulong, no, magbibigay tulong para sa mga non-military operations dito sa ating bansa, no. Ayan, so yan yung purpose ng barkong to, hindi lang pagdating sa naval defense, no, pagdating na rin sa non-military operations katulad ng pagkaroon or pag evacuate ng napakaraming tao, kasi ang barkong to ay kayang magkarga ng 680 na katao. Kaya malaking tulong to para sa ating bansang Pilipinas na merong malawak na karagatan. Ano po? So yun mga kababayan, at maraming salamat sa inyong pagsama at naway mas madagdagan pa, no, yung ganitong mga kagamitan ng Pilipinas na siyang magpoprotekta para sa ating karagatan. Ano po? At hopefully ay suportahan din natin yung mga ginagawang proyekto ng gobyerno ng ating administrasyon ngayon. Yun lamang po at maraming salamat mga kababayan.